day, that's all right. There's always tomorrow. It's another chance, a clean slate, a fresh start. Don't sweat it, take a breath, and remember, the road ahead is always open for a change in direction. So ayun na nga, sa mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 55,000 kapag kinuha nyo ng cash. Syempre, sabot-sabot lang kay Rusi, baka pwede nyong hingian ng discount pang gasolina man lang, diba? So ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Papakita ko yung kanilang months nila or yung terms nila ng kung ano yung nandyan, okay? Tsaka yung rebate nila. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito ngayong 2025? At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to? Ayos yan. So ayun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. Available din sila sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron kayong idea magkano nga ba. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At para doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo. So yun nga, no, sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito? Para at least merong idea yung mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? Okay, ito yung kukompleto. Hindi ko alam kung ito na yung pinaka-last na kulay ng Breeze 150. Meron silang kulay white dito at ang ganda ng itsura niya. Gusto ko yung decals niya. Gusto ko rin yung pagka-white niya. Yung white na white talaga siya. Hindi siya yung mukhang dirty white, no? So, ayan. Upuan natin para at least may share ko rin sa inyo. 5'2" ang aking height. Ang taas nung kanyang center stand, no? Taas no? Magaan yung motor. Yan. So, ito na siguro yung kukumpleto ng ating unang upo ngayong 2025 para sa Breeze 150 dahil nga bagong labas na naman nila, bagong decals lang naman to, tsaka bagong kulay. Sa last time, may mga ganitong kulay naman pero iba yung decals ngayon. So, ayan, kita nyo naman yan. So last time nasabi ko na rin sa inyo paano nyo i-check yung motorcycle. So ito medyo may nararamdaman ako konting-konti lang. Kasi pag ito tumagal at hindi nyo pina-check, yung T-pose, isa yon sa mga reason kung bakit tayo magpapalit ng bearing nya. Hey, yan, turning radius, yun o. Malawak naman siya Ayun o, sobrang lawak nga konti na lang, mabubunggo na siya. Position natin, kita nyo naman yan, ganyan ang itsura natin kapag nag-rides. So pag napansin ko lang, kapag naka-scooter tayo, bukod sa ganyan ang ganyan yung position natin, pero pag katagalan, nakaganyan na tayo minsan nakaganyan na nga tayo diba? Parang nakukuba tayo. Hindi siya yung katulad nung sa mga talagang sports bike na talagang kailangan nakaano yung braso natin. Pag scooter, ganun siguro talaga. So, ayan. Center stand natin. Yun, no? Ayos. So, yun nga ngayong 2025, merong nilabas si Moto Porsche na Evo Deluxe 150. Okay, ito yung version 2 ng dati nilang Evo Deluxe, no? So, iba na yung version nila, pero nandito pa rin yung magandang upuan na naka-camelback na tayo rito. Napaka-form. Ang ganda ng itsura na ito. Tapos, ganyan ka-macho yan. May para siyang carbon fiber finish dito. Ayan, meron siyang metal dito. Ay, metal. Meron siyang plastic dito. Ayan, talaga. Tapos, ano na rin yan, tawag dito, naka-hydraulic na rin siya, pero mabagsak siya sa sobrang bigat na. Pero yun na nga,
malaki din yung ating compartment, pero hindi ako sure kung kasya dito yung half face helmet. Parang hindi siya kasya. Tingin ko lang naman. And sa ating panggilid, meron tayo rito ang kickstart, pero bulky rin siyang tingnan. Okay? So, dito naman, sa ating bracket, meron tayong lagayan ng ating top box. Okay? So, makapal din naman yung metal na ginamit dito. Okay, so top box na lang yung kailangan yung bilhin para at least makalas tayo o hindi ka na magpapahanap ng bracket. Nandito na siya. Binigay na ni Motoposh. Ni Ivo tuloy, no? O Deluxe 150 ng Motoposh. Ayan. So, maganda rin yung forma ng ating taillight. Gusto ko yung forma niya, kakaiba. Pero lahat. So, ayan. Sa harap naman, kita naman natin kung ano yung itsura niya. Okay? So, nakakiles nga pala to. And then, naka-disusi na rin siya. Ganito yung itsura ng susi niya. Okay, ito yung kilas niya or yung remote niya. So, ma-open din naman natin yung upuan and then yung ating fuel. Okay, itatapat lang natin siya sa open. And ganyan. Okay, so ganyan ang tsura natin. So, upuan natin sa ating 5'2 na kagaya ko. Sa mga gustong bumili ng ganitong motor. No, 5'2 ang ating height. Okay, gano'n nga ba siya kabigat or kagaan? Ganyan ang tsura niya kapag naka-side stand. Okay. So nga pala yung kanyang panel gauge, same pa rin naman dun sa version 1 nila, no, na Evo Deluxe 150 na version 1. So ngayon version 2, ang nabago dito is yung muka, okay, yung front niya, yung front face niya. Okay? Tapos naging keyless na rin siya and isusi. Ayan. So meron din pala tayo ritong USB charging port na type C and then yung regular or ordinary na USB. Ayan. So 5 to ang ating height. Ganito yung itsura natin. Sa upuan, ganda ng upuan. Ganda nung upuan niya. Sobrang lambot. Sobrang sarap sa puwet. Yan, tas meron tayong sandalan dito. Pag medyo long ride na tayo rito, huwag lang tayo matutulog habang nagra-rides, no? Tapos yung itsura natin sa OBR, maluwag din. Tingnan natin kung ano yung itsura natin kapag OBR tayo. Okay. Pag OBR tayo, ganyan ang itsura natin. Mataas din. Taas yung ating, dito. Sa upuan. Yan. Tapos malambot din. Makapal din yung foam. Yan. Pag OBR tayo. So, okay. Sa 5'2 na kagaya ko, itatayo natin. Wait lang. No? Tatayo natin. Maya-maya. Kaya itsura natin. And then extension natin sa paa. Okay. Maluwag din. Ganyan ang itsura. Oh. Tapos naka-upright position din tayo rito. Maluwag yung ating front, pwede tayo maglagay ng gamit. So, itayo natin kung magaan ba yung motorcycle. Yan, magaan naman siya. Sobrang gaan. Yan, so tingkayad nga lang tayo kasi nga medyo mabukaka siya. Ayan, bukaka pero naman siya, manageable naman. So, turning radius niya, sobrang lawak ko. Yan, laki ng turning radius niya. Diba, tumatama na dito. Tapos yung shock niya, ganda rin ng shock. Ayan. Okay. So, sa rear, di ko masyadong maano yung rear. Pero, ayan. Bumabalik naman siya agad. Kayo na ang humusga. So, maganda. Puntahan nyo dito sa Motoposh Pulilan para at least ma-experience nyo yung experience ko. No? Kung ano nga ba, kung sulit pa sa inyo. Itong motorcycle. Sa halagang 75,000, meron ka na ganitong motorcycle na naka NMAX na version 2. Okay, so saktong-sakto din. Evo Deluxe version 2 din ang isang to. So, malay natin yung version 3 nito is yung parang turbo na ng NMAX, di ba? Malay natin. So, yun na nga, no? Maganda rin yung side stand niya. Tapos, meron din pala tayo ritong side stand kill switch. Okay? So, center stand natin kung magaan ba siya. Magaan siyang i-center stand. Ayan. Okay. Ayos.